Ang araw Quezon City ay sumisiklap sa itaas habang nakahiga ako sa dekoratibong bato sa hardin. Ang aking gulugot ay baluktot sa anggulo na nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Si Tatay Hector ay nakatayo sa itaas ko. Ang kanyang mukha ay lila sa galit. Laway ay lumilipad habang siya ay umungal sa salitang magpapahirap sa akin magpakailanman. Si Tristan ay nakatayo sa dek sa itaas na may pamilyar na ngiti sa kanyang mga labi, habang ang aming ina na si Diana ay sumisigaw tungkol sa nasirang selebrasyon ng kanyang kaarawan. Ang mga bisita sa party ay bumubuo ang semicircle. Ang kanilang mabulong ay humahalinghing tulad ng maputakti, habang ako ay nagpupumilit na gumalaw, magsalita, o gumawa ng kahit ano maliban sa pagigaroon tulad ng sirang manika. Ang takot ay sumasakop sa akin ng buo. 20 minuto ng mas maaga. Ako ay pumasok sa circular driveway and aiming magulang na may takot na humihila sa aking tiyan. Ang 30 kaarawan ni Tristan ay punong sigla at alam ko ng eksakto kung ano ang naghihintay sa akin sa loop ng kolonyal na mansyon. Ang pagbasa sa testamento ni Lola Rosa 3 araw bago iyon ay nagwasak sa maingat na pinapanatili na harapan ng aming pamilya. Iniwan niya sa akin ang lahat, ang imperyong alahas, ang mga ari-arian, ang mga pamumuhunan, habang si Tristan ay nakatanggap lamang ng isang liham na nagpapaliwanag kung bakit. Hindi pa ako nakakaluzot sa foyer nang biglang lumitaw si Tristan, mabigat ang gamoyen G. Bourbon sa kanyang hininga. Ang kanyang asawa na si Lourdes ay nakatayo malapit sa kusina, ang kanyang nga mata ay nakayuko gayang dati. Ang kanilang 2 anak, ang 8 taong gulang na si Mateo at 6 na taong gulang na si Sofia, ay naglalaro sa sulok na maingat na iniiwasan ang linyangang paningin ng kanilang ama. Well, kung hindi ang Golden Shield. Bulalas ni Tristan habang humaharang sa aking daan. Dumating ka ba para ipagmayabang ang pagkakamkam mo sa aking mana? Hindi ako nagnakaw ng kahit ano, sabi ko ng mahina habang sinubukang umiwas. Si Lola ang gumawa ng desisyon. Ang desisyon niya, tumataas ng mapanganib ang kanyang boses. Nilason mo siya laban sa akin. Laging nagpapakita ng biktima. Diba, mahirap na si Brielle, napakahina, napaka-perpekto. Ang nga bisita sa party ay nakunwaring hindi napapansin habang sumusunod si Tristan sa akin papunta sa ikalawang palapag na deck. Ang skyline ng Metro Manila ay kumikinang sa malayo. Ngunit ang tanging focus ko ay ang galit na nagmumula sa aking kapatid. Nasayaw na namin ito noon. Ang galit ni Tristan, ang aking mapagtatangka na pakalmahin siya. Ang sadyang pagkabulag na aming magulang. Kinuha mo ang lahat sa akin, ang kanyang ungol habang inaapi-api ako laban sa railing. Una ang atensyon ni nanay at tatay, pagkatapos ang pagmamahal ni Lola, ngayon ang buong kayamanan. Kailan ito matatapos? Tristan, please? Pag-usapan natin ito kapag lasing ka na. Huwag mo akong alalayan. Ang kanyang makamay ay biglang lumabas at tumama sa aking mabalikat. Bumagal ang oras nang maramdaman kong bumigay ang railing sa likuran ko. Ang mga mata ni Tristan ay lumaki sandali sorpresa. Pagsisisi bago ako inangkin ng grabidad. Ang dek ay lumayo habang ako ay tumumba pa atras. Ang aking mga braso ay walang kabuluhang umikot sa hangin. Ang epekto ay naglabas ng lahat ng oksigen sa aking mga baga. Sumabog ang sakit sa aking ibabang likod nang tumama ako sa mabato sa landscaping na ipinilit ni nanay na install noong nakaraang taxiball. Sa itaas ko, lumitaw ang mga mukha sa gilid ng deck. Mga shocked na bisita. Ang mga magulang kong may batong mukha at si Tristan na ang expression ay mula sa shock ay lumipat na sa kalkulasyon. Ang nangyari pagkatapos ay magiging mahalaga sa kalaunan. Bagaman hindi ko yon alam noon, ang matalik na kaibigan ni Tristan na si Marco
na nag-install ng security system ng aming bahay ay tahimik na pumasok sa loob ng bahay. Habang nakatuon ang lahat sa aking walang galaw na anyo, siya ay pumunta sa main panel at nagsimulang burahin ang footage. Ang kanyang madaliri ay lumipat sa keyboard. Binubura ang ebidensyang tula ni Tristan at pinapalitan itong maginhawang puwang sa recording. Ang matinis na boses ni nanay ay pumutol sa kaguluhan. Brielle Maria Alcantara, tumayo ka diyan. Gumagawa kang eksena sa karawan ng iyong kapatid. Sinubukan kong sumagot, gumalaw, o gumawa ngahit ano, ngunit ang aking mabinti ay nanatiling matigas na hindi sumusunod na parang pag-aringang ibang tao. Ang panik ay kumamot. Sa aking lalamunan abang lumalabas ang realidad. May malaking, mapanganib na mali. Si Hector ay bumaba sa hagdan ng deck ng may sadyang bagal. Ang kanyang Italian leather na sapatos ay tumutunog sa gravel path. Sapat na ang pagpapanggap na ito, ang kanyang ungol. Sapat na ang kahihiyan mo sa pamilya para sa isang araw. Tatay, bulong ko, ang salita ay halos hindi marinig. Hindi ko maramdaman ang aking mabinti. Drama queen gaya ng lagi, sabi ni Diana habang pinipisil ang kanyang mga perpektong manicured na kamay. Una, ninakaw mo ang mana ni Tristan. Ngayon nagpapanggap kang nasaktan sa kanyang selebrasyon. Wala ka bang hiya? Ang grupo ng mga partygoers ay lumaki na. Ang kanilang mga designer na damit at champagne flutes ay lumika ng surreal na backdrop sa aking banggungot. Sa gitna nila, nakita ko si Dr. Patricia Winters, ang matagal ng pamilya na doktor, na walang ginawa upang tumulong. Lahat sila ay nanunot lamang. Nahihintay kung gaano ko ito dadalhin na sinasabing pagpapanggap. Lumitaw si Tristan sa balikat ni Hector. Ang kanyang naunang panic ay napalitan na ng practice na pag-alala. Dapat ba tayong tumawag tulong? Tanong niya ng malakas para marinig ng mga saksi. Ibig kong sabihin kung talagang nasaktan siya. Ayos lang siya. Sigaw ni Hector. Si Brielle ay laging theatrical. Tandaan niyo nung 12 siya at sinabi niyang nabali ang kanyang pulso. Wala namang buto na nabali. Naalala ko ang insidenteng iyon ng iba. Si Tristan ay pinilipit ang aking braso sa likod hanggang sa may sumabog. Pagkatapos ay kumbinsihin ang lahat na nahulog ako sa bisikleta. Ang doktor sa emergency room ay mukhang suspicious. Ngunit isang tingin sa reputasyon at bank account ng aming pamilya ay nakpatahimik sa anumang tanong. Please, ako ay nakapagsalita. Ang mga luha ay umagos sa aking muka. May malaking mali. Hindi ako makagalaw. Hindi makagalaw ayaw. Ang akusasyon ni Diana ay nakabitin sa hangin tulad nega ilason. Iyon ang sandali nang marinig ko ang masirena na papalapit. May isang tao hindi ko kailanman nalaman kung sino ay may sapat na sangkatauhan upang tumawag sa 9111. Ang tunog ay lumakas at nakita ko ang panga ni tatay na naninigas sa inis. Perpekto, bulong niya. Ngayon kailangan kong harapin ang sirko na ito. Muling lumitaw si Marco at binigyan si Tristan ng banayad na tango. Mission accomplished. Anumang ebidensya na maaring umiral ng assault ni Tristan ay ngayon ay digital dust. Ang mga balikat ni Tristan ay nakaka-relax ng kaunti at nakapaglabas pa siya ng crocodile tears. Brielle, please, sabi ni Tristan habang nagpe-perform sa audience, pasensya na sa away natin. Sabihin mo na lang sa kanila na ayos ka na para makalimutan na natin ito. Ngunit hindi ako ayos. Habang lumalakas ang masirena at tumitindi ang pekeng pag-alala ng aking pamilya, ako ay nakahiga na nakakulong sa aking sariling katawan. Naunawan ng may kristal na kalinawan na hindi ito tungkol sa pagkahulog o kahit attempted murder. Ito ay tungkol sa isang buhay na karahasan na maingat na nakatago sa likod ng mapintong mahogani at charitable donations. Tungkol sa isang pamilya na lubos na nalason ng sarili nitong malihim na ang attempted murder ay mas mainam kaysa sa pampublikong pagsisiyasat.
Tungkol sa mga magulang na isasakripisyo ang kaligtasan ng kanilang anak na babae upang protektahan ang reputasyon ng kanilang anak na lalaki. Halos narito na ang mga paramedik. Sa unang pagkakataon sa aking 28 taon, darating ang tulong. Tunay na tulong, hindi ang uri na mabibili o matakot sa katahimikan. Habang nakatitig ako sa kalkuladong ekspresyon ni Tristan, gumawa akong desisyon na magbabago sa lahat. Sa pagkakataong ito, hindi ko sila poprotektahan. Sa pagkakataong ito, ang katotohanan ay makakaroon na ng araw nito. Bumukas ang pinto ng ambulansya at lumabas ang paramedik na si Sarah Chen. Ang kanyang bihasang mata ay agad na nagcatalog ng eksena. Hindi tulad na mga bisita sa party sa kanilang designer na damit. Si Sarah ay nagsusuot na practical na navy blue at nagdadala ng sarili na may no-nonsense na kahusayan ng isang taong nakakita na ng sobra upang malinlang ng magagandang kasinungalingan. Lahat ay umatras. Utos ni Sarah, ang kanyang boses ay pumutol sa ingay. Ang kanyang partner, isang nakababatang lalaki na si Rodriguez, ay nagsimulang mag-unload ang kagamitan habang si Sarah ay lumuhod sa tabi ko. Ako si Sarah, sabi niya ng mahina. Ang kanyang daliri ay agad na nagche-check ng pulse. Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Brielle, bulong ko. Nagpapasalamat sa unang mabait na boses na narinig ko mula nang tumama ako sa lupa. Okay, Brielle, kailangan mong manatiling lubos na tahimik. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Bago ako makasagot. Suminggit si Hector. Nagpapanggap lang siya. Ang aking anak na babae ay may history ng attention-seeking behavior. Pasensya na sa abala ninyo rito para sa wala. Ang mamadilim na mata ni Sarah ay tumingin kay tatay at may tumigas sa kanyang ekspresyon. Sir, kailangan ninyong umatras habang sinusuri ko ang aking pasyente. Alam mo ba kung sino ako? Ang boses ni Hector ay may pamilyar na gilit ng pagbabanta na nakabalot sa privilege. Ako si Hector Alcantara. Nakaupo ako sa board ng ospital. Family matter ito. Hindi ko alintana kung ikaw ang Pope, sagot ni Sarah ng pantay. Umatras ka ngayon o ipapakuha ko ang pulis para alisin ka sa aking scene. Ang gulat sa mukha ni Hector ay magiging komikal sa ibang sitwasyon. Walang nagsasalita sa kanya ng ganun, kailanman. Bumalik ang atensyon ni Sarah sa akin. Ang kanyang kamay ay banayad ngunit lubusan habang sinusuri ang aking gulugot. Nang marating niya ang punto ng impact, hindi ko napigilan ang gasp ng sakit. Saan ka nahulog? Tanong niya. Sa deck, ako ay nakapagsalita, ikalawang palapag. Ang tingin ni Sarah ay tumaas sa sirang railing at kinakalkula ang distansya. Lumalim ang kanyang frown. Hindi bababa sa 15 feet ang drop papunta sa mga batong ito. Rodriguez, kunin mo ang backboard at cervical collar. Ngayon, ridikulo ito, sigaw ni Diana. Ayos lang siya. Sabihin mo sa kanila na ayos ka, Brielle. Ngunit si Sarah ay nakpapatakbo na ng neurological tests. Brielle, maramdaman mo ba ito? Hinawakan niya ang aking mabinti sa ilang lugar. Sa bawat pagkakataon ay kailangan kong iling ang ulo, hindi. Maari mo bang igalaw ang iyong madaliring paa para sa akin? Na-concentrate ako ng buong lakas, pinipilit ang aking madaliring ang paa na sumunod. Wala. Lalong lumubha ang ekspresyon ni Sarah. Paano ka eksaktong nahulog? Natisot ka ba? Nahuli ko ang mata ni Tristan sa balikat ni Sarah. Siya ay nakatayo kasama si Lourdes. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa itaas na braso nito ng sapat upang mag-iwan ng marka. Malinaw ang mensahe, manahimik o siya ang magbabayad. Ngunit may isang bagay sa demeanor ni Sarah na nagbigay sa akin ng tapang. Ako ay itinulak, sabi ko ng malinaw. Itinulak ako ng aking kapatid. Ang katahimikan na sumunod ay nakabingi. Pagkatapos ay sumabog si Hector. Paano mo nagawa?
Si Tristan ay hindi kailaman. Ito ang eksaktong ibig kong sabihin tungkol sa kanyang attention-seeking. Itinaas ni Sarah ang kanyang kamay para sa katahimikan pagkatapos ay mahinang nagsalita sa akin. Brielle, sinasabi mo ba na hindi ito aksidente? Hindi, hininga ko. Hindi ito aksidente. At hindi ito ang unang pagkakataon. May nagbago sa postura ni Sarah. Siya ay tumingin kay Rodriguez at gumawang ang banayad na hand gesture. Sa kalaunan ay malalaman ko na ito ay ang kanilang code para humingi ng police backup ng hindi nakakaalarma sa posibleng mapanganib na mga individual. Okay, sabi ni Sarah ng kalmado. Tumutok muna tayo sa pagpapastabil sa iyo. Siya ay tumingin kay Rodriguez. Kailangan mong tumawag para sa tulong ng pulis. Sabihin mo na kailangan namin ng unit para sa crowd control sa isang medical scene. Crowd control. Tumataas ang boses ni Hector. Ito ay pribadong tirahan, kasama ang mahigit 50 lasing na individual na nakapalibot sa aking pasyente, sagot ni Sarah. Standard protocol, Mr. Alcantara. Habang tumatawag si Rodriguez, ipinagpatuloy ni Sarah ang kanyang pagsusuri. Tinanong niya ako ang routine na matanong. Ang aking edad, medical history, kasalukuyang gamot, ngunit nakikita ko na talagang nakikinig siya, iniimbak ang bawat detalya. Nang banggitin ko ang mga nakaraang pagbisita sa ospital para sa aksidente, ang kanyang panga ay naninigas ng halos hindi napapansin. May naglipat ba sa kanya mula nang mahulog? Tanong ni Sarah sa crowd. Wala, sumagot ang isang tao. Nakahiga siya ron ng humigit kumulang 20 minuto. 20 minuto, tumalas ang boses ni Sarah. At walang nag-isip na tumawag kaagad. Akala namin nagpapanggap lang siya, depensibong sabi ni Diana, laging theatrical siya. Ang profesional na mas ni Sarah ay nadulas sandali, nagpapakitang ng disgusto bago niya ito pinakinis. Rodriguez, I upgrade ang tawag. Sabihin mo na kailangan namin ng priority response. Habang inihahanda nila akong ilipat sa backboard, si Sarah ay lumapit ng malapit. Brielle, kailangan kong maging lubos na tapat sa akin. Ikaw ba ay nasa panganib mula sa sinuman dito? Tumingin ako kay Tristan muli. Siya ay lumapit ng mas malapit, si Lourdes ay wala na sa paningin. Ang kanyang mamata ay nangakong retribusyon kung magsasalita akong isa pang salita. Oh, bulong ko. Ngunit please, ang aking sister-in-law, si Lourdes, kasal siya sa kanya, ang kanilang maanak. Si Sarah ay bahagyang pinisil ang aking kamay. Isa-isa. Kunin muna natin ang kaligtasan mo, ang tunong ng papalapit na sirena, iba sa ambulansya, ay nagpatigas kay Tristan. Si Hector ay nagsimulang mag-utos sa mga bisita sa party na subukang panatilihin ang kontrol sa naratibo. Ngunit si Sarah ay nag-take charge ng eksena ng may tahimik na autoridad na hindi kayang lakpasan ng blaster ni tatay. Habang maingat nila akong inililipat sa backboard, narinig ko ang tuno ng gravel na nag-aanunsyong mabagong dating. 2 pulis ang lumabas mula sa kanilang cruiser. At nakita ko ang mukha ni Tristan na nawalan ng kulay nang makilala niya ang lead officer. Si Detective James Morales ay 6 na talampakan at 3 pulgada ang taas na may graying temples at ang weathered na anyo ng isang taong nakakita na ng sobra. Ngunit hindi ito nagpatumba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-sweep sa eksena, kinuha ang sirang railing, ang nakalap na crowd, ang aching immobilized na anyo, at sa wakas ay tumigil kay Tristan. Mr. Alcantara, sabi ni Detective Morales ng mabagal, nakita tayo muli, ito ay harassment. Sigaw ni Hector habang ipinapaso ang sarili sa pagitan ng detective at Tristan. Walang kinalaman ang aking anak sa aksidenteng ito. Aksidente? Tumataas ang kilay ni Morales. Sino ang nagsabi tungkol sa aksidente? Nandito lang ako para sa crowd control. Ang kanyang tono ay neutral.
ngunit ang kanyang nga mata ay hindi kailanman umalis sa mukha ni Tristan. Si Sarah ay nag-brief sa detective sa mabilis na medical terminology, ngunit ang kanyang mensahe ay malinaw. Potential na spinal injury, mekanismong pinsala na hindi naayon sa aksidenteng pagkahulog, disclosure ng pasyente tungkol sa assault, mga alalahanin para sa domestic violence na kinasasangkutan ng iba sa eksena. Naunawaan ko, sabi ni Morales nang matapos siya. Well, mukhang kailangan nating i-secure ng maayos ang eksenang ito. Officer Daniels, simulan ang dokumentasyon ng lugar, lalo na ang nasirang railing. Kailangan kong statements mula sa masaksi. Ito ay pribadong party. Umunggaw si Hector. Wala kayong karapatan. Mr. Alcantara, sagot ni Morales ng kalmado. Iniulat na iyong anak na babae ang isang assault. Ginagawa nitong crime scene ang lugar na ito. Maaari kang makipagtulungan o maaari kitang arestuhin para sa obstruction. Ikaw ang pumili, hindi ko kailanman nakita si tatay na walang masabi. Ang kanyang bibig ay bumukas at sumara tulad ng isdang nahuli sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakpalit ng mga kulay ng pula at lila. Natapos ni Sarah at Rodriguez ang pack-secure sa akin para sa transport. Habang ako ay iniikot patungo sa ambulansya, nahuli ko ang isang sulyap kay Marco na muling pumapasok sa bahay. Anuman ang kanyang plano, hindi ito maganda. Brielle, sabi ni Sarah habang ako ay inilalagay sa ambulansya, sasakay ako kasama mo patungo sa ospital. Si Detective Morales ay makikita, tayo ron para kunin ang iyong statement. Nungunita ngayon, ang tanging alalahanin ko ay ang iyong medical care. Ligtas ka na. Ligtas. Ang salitang iyon ay parang dayuhan pagkatapos ng buong buhay na pagtingin sa likod. Ngunit habang sumasara ang mapintong ambulansya, na isinasara ang nakakalason na presensyang aking pamilya, nagsimula akong maniwala na posibleng mangyari ito. Ang huling bagay na nakita ko bago sumara ang pinto ay si Tristan na inihatid patungo sa patrol car ni Morales. Hindi pa arestado, ngunit hindi na kontrolado. At sa unang pagkakataon mula pagkabata, naramdaman ko ang isang bagay na halos nakalimutan ko na umiral, pag-asa. Ang antiseptic na amoy ng Quezon City General Hospital ay dapat ay nakakaginhawa pagkatapos ng kaguluhan sa party ni Tristan. Ngunit ang anxiety ay gumagapang sa ilalim ng aking balat tulad ng suno na langgam. Ako ay agad na dinala sa imaging kung saan ako ay nakahiga na nakakulong sa makitid na tunnel ng MRI machine. Ang mekanikal na tibok nito ay umugong sa paligid ko habang ang aking sariling puso ay tumitibok sa takot sa kung ano ang matutuklasan nila. Si Dr. Amanda Foster ay pumasok sa aking kwarto 2 oras pagkatapos. Ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral habang dala niya ang tablet na puno ng aking mga resulta. Sa kanyang early 40s na may pilak na guhit sa kanyang aubor na buhok, siya ay may anyong 1 taong naghahatid ng mahihirap na balita ng may habag ngunit ng walang pagtatakip. Brielle, ako si Dr. Foster, ang iyong attending physician. Ano ang antas ng iyong sakit? Pisikal o emosyonal? Sinubukan kong biro ngunit ito ay bumaksak ng patak. Siya ay humilangang upuan malapit sa aking kama. Simulan natin sa pisikal. Ang MRI results ay nagpapakitang complete spinal cord injury sa L2, L3 vertebrae. Ang cord ay naputol. Ang salita ay tumama sa akin tulad ng isa pang pagkahulog mula sa dek na iyon. Naputol. Ngunit iyon ay nangangahulugan. Ang paralisis sa iyong mga binti ay permanente. Kumpirmasyon ni Dr. Foster ng mahina. Pasensya na. Ang kwarto ay umikot at mahigpit kong hinawakan ang bed rails hanggang sa pumuti ang aking mga kuko. Permanente. Hindi lang ako itinulak ni Tristan. Ninakaw niya ang aking kakayahang maglakad, tumakbo,
sumayaw sa aking sariling kasalbalang araw. May isa pang bagay. Ipinagpatuloy ni Dr. Foster, ang kanyang tono ay nagbago. Nang kunin namin ang iyong medical history, ay nakita namin ang ilang nakakabahala na pattern. Komportable ka bang pag-usapan ang iyong mga nakaraang pinsala? Bago ako makasagot, bumukas ang pinto at tumakbo papasok ang aking roommate na si Emma. Ang kanyang karaniwang perpektong makeup ay nadungisan ng maluha. Brielle, dumating ako sa lalong madaling panahon nang marinig ko. Diyos ko, ano ang ginawa niya sa iyo? Emma, ito si Dr. Foster. Ako ay nakapagsalita. Siya ay nagpapaliwanag lamang ng aking mapinsala. Ang ekspresyon ni Emma ay lumubha. Mapinsalang sanhi ni Tristan, siya ay humarap sa doktor. Kailangan ninyong malaman ang isang bagay. Si Brielle ay nagdodokumento ang lahat sa loob ng maraming taon. Siya ay naglabas ng USB drive mula sa kanyang purse. Mga larawan, recordings, medical bills na binayaran niya sa cash upang hindi malaman ng kanyang magulang. Lahat ay nandito. Tinanggap ni Dr. Foster ang drive na may nakataas na kilay. Briella, totoo ba ito? Tumango ako. Ang pakot ay bumibigat sa akin. Nagsimula akong maktaho ng records ng sestin ako. Alam kong isang araw ay kakailanganin kong patunay. Matalino ka, anak, bulong ni Dr. Foster. Isinaksak niya ang USB sa kanyang tablet at ang kanyang expression ay lalong lumubha habang nag-scroll siya. Ang malarawang ito. Brielle, ipinapakita nito ang systematic abuse sa loob ng mahigit isang dekada. 22 taon. Ako ay nagwasto ng mahina. Si Tristan ay nasasaktan ako mula ng 6 ako. Ang aming mamagulang ay laging may mapaliwanag. Ako ay clumsy, accident-prone, nag-imbento para sa atensyon. Umupo si Emma sa gilid ng aking kama at hinawakan ang aking kamay. Ipakita mo sa kanya ang recordings mula sa Pasko. Ang aking tiyan ay umikot sa alaala. Si Tristan ay lasing sa hapunan k Pasko. Nagsimulang magmayabang tungkol sa kung paano niya sa wakas ay naisip ang permanenteng solusyon sa problema ni Brielle. Akala ko ay nag-usap lamang siya, ngunit seryoso siya. Natapos na ni Dr. Foster. Brielle, sa iyong pahintulot, kailangan kong ibahagi ito sa pulis. Ang ebidensyang ito kasama ang iyong kasalukuyang pinsala. Sandali, may isa pang bagay na dapat ninyong malaman. Humigit kumulang isang oras na ang nakalipas, ang hospital security ay nahuli ang isang taong sumusubok na pumasok sa kwarto ni Brielle. Sila ay nag-claim na miyembro ng pamilya. Ngunit nang suriin ng security, nalaman nilang gumamit sila ng peke na pangalan. Ano ang hitsura nila? Tanong ko bagaman hinala ko na matangkad, may tim ang buho, mamahaling suit. May kamera ang security sa kanila. Si Marco, siyempre, si Tristan ay magpapadala ng kanyang cleanup man. Biglang tumayo si Dr. Foster. Nag-order ako ng increased security para sa iyong kwarto. Walang makakapasok ng walang tamang clearance. Tumigil siya sa pinto. Brielle, kailangan ko ring sabihin sa iyo ang isang bagay. Sinusuri ko ang iyong historical medical records. Hindi lamang ang mga kamakailan kundi bumalik pa sa pagkabata. May mga x-rays mula ng ikaw ay 7, 12, 14, 16. Ang radiologist na nag-review ay nakakita ng ebidensya ng maraming lumang fractures na hindi maayos na naidokumento. Mayon ay mula sa aking maaksidente. Sabi ko ng automatiko, ang kasinungalingan ay makinis na mula sa paulit-ulit. Hindi, sabi ni Dr. Foster ng matatag. Ang ma-pattern ng pinsalang ito ay hindi naayon sa mga aksidenteng inilarawan sa iyong charts. Sila ay naayon sa physical abuse. Siya ay naglabas ng maimahe sa kanyang tablet. Ang nabaling pulso ng 12 ka. Ang anggulo ay nagmumungkahi ng forced hyperextension, hindi pa kahulog sa bisikleta.
Ang mga rib fractures sa 14. Sila ay nasa makabilang gilid ng iyong katawan. Hindi nangyayari iyon sa pagkahulog sa hagdan. Mas mahigpit na pinisil ni Emma ang aking kamay. Sabihin mo sa kanya tungkol sa Kevin. Isinara ko ang aking mamata na ibalik sa weekend na iyon sa Lake Kevin ng aming pamilya ng 14 ako. Si Tristan ay galit na galit dahil ako ay nanalo sa kanya sa sailing race sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon ay kinorner niya ako sa boathouse. Siya ay tumadiak sa akin, bulong ko, paulit-ulit habang nakakulong ako sa lupa. Sabi niya ay tinuturuan niya ako na huwag siyang ipahiya. Nang mahanap ako ni nanay kinabukasan, sabi niya ay nahulog ako sa hagdan sa dilim. Natakpuan ka ng iyong ina. Tumalas ang boses ni Dr. Foster. At dinala ka sa air na may bilateral rib fractures at tinanggap lamang na staff ang paliwanag na iyon. Napaka-kumbinsi ng aking mga magulang. Sabi ko ng mapait at napaka-generous sa foundation ng hospital. Isang katok ang nagputol sa amin. Pumasok si Detective Morales kasama ang isang nakababatang babaeng opisyal. Ms. Alcantara, sana hindi ako nakakaabala. Nandito ako para kunin ang iyong statement kapag handa ka na. Sa totulang detective, perpekto ang timing mo, sabi ni Dr. Foster. Ako ay nagdodokumento lamang ng ebidensya ng long-term abuse. Sa tingin ko ay gusto mong makita ito. Habang ipinakita ni Dr. Foster kay Morales ang compilation ng mga pinsala sa loob ng 2 dekada, nakita ko ang kanyang ekspresyon na lumubha. Ang babaeng opisyal Detective Lisa Park, ipinakilala niya ang sarili ay mabilis na nakuhang notes. Ms. Bryson Alcantara, sabi ni Detective Morales sa wakas, kailangan mong malaman ang isang bagay. 6 na taon na ang nakalipas, inaresto ko ang iyong kapatid para sa aggravated assault. Ang biktima ay isang kaklase sa kolehiyo na nagpahiya sa kanya sa isang party. Ang iyong kapatid ay nabali ang 3 ribs at nabali ang kanyang orbital bone. Binayaran ng iyong mga magulang ang biktima ng malaking halaga at na-drop ang mangkaso. Hindi ko alam, hininga ko. Dahil siguraduhin nilang hindi mo malalaman. Sagot niya, ngunit hindi ko kailanman nakalimutan. Nang makita ko si Tristan ngayon, agad ko siyang nakilala. At nang marinig kong itinulak ka mula sa dek na iyon, umiling siya. Sabihin na lang natin na personal ko itong iniimbestigahan. Naglabas si Emma ng kanyang telepono. Ako ay nagre-record ng mga banta ni Tristan laban kay Brielle sa loob ng maraming buwan. Hiniling niya sa akin. Sakali, ipinatugtog niya ang isang voicemail mula 3 linggo na ang nakalipas. Ang lasing na boses ni Tristan ay nangako na pagkatapos mabasa ang testamento ni Lola, magbabago ang lahat. Hindi na magiging problema si Brielle sa lalong madaling panahon. Tumingin si Detective Park mula sa kanyang notes. Ito ay nag-establish ng premeditation. Miss Alcantara, sapat na ang mayroon tayo upang arestuin ang iyong kapatid para sa attempted murder. Isang kaguluhan sa hallway ang nakputol sa aming usapan, mataas na mga boses. Hospital security ay nakikipagtalo sa isang tao. Pagkatapos ay bumukas ang pinto sa kabila ng sinasabing restriction. Isang lalaki sa kanyang 60s na nagsusuot ng 1,000 suit ay pumasok na parang pag-ari niya ang lugar na napagtanto ko na bahagi niya ito. Si Richard Morales, ang Chief Administrator ng ospital, at higit sa lahat, ang father-in-law ni Tristan. Restricted room ito, malamig na sabi ni Dr. Foster. Walang bagay sa ospital na ito na restricted sa akin, sagot ni Morales ng mayos. Nandito ako para ipalam sa inyo na inilipat si Miss Alcantara sa isang pribadong pasilidad na mas mahusay na makakapaghandle sa kanyang unique situation. Kahit na, sumabog si Emma. Sumulong si Detective Morales. Mr. Morales, si Miss Alcantara ay biktima na attempted murder. Hindi siya pupunta kahit saan ng walang police protection.
Ang ngiti ni Morales ay punong ngipin. Sa tingin ko ay malalaman ninyo na ang pamilya ay may power of attorney sa medical situations. Si Mr. at Mrs. Alcantara ay nakapirma na sa transfer papers. Sa totulang sabi ko, ang aking boses ay mas malakas kaysa sa naramdaman ko. Wala silang power of attorney. Binawi ko ito 3 taon na ang nakalipas pagkatapos ng insidente sa Thanksgiving. Tumingin ako kay Emma. Ikaw ang naknotarize ng mga dokumento, di ba? Ngumiti si Emma. Talaga? At may kopya ako sa aking safe. Bahagyang nabasag ang composure ni Morales. Hindi iyon possible. Dapat ay naipaalam sa akin. Naipaalam sa iyo ang gusto ng aking mga magulang na paniwalaan mo, sabi ko. Tulad ng lahat sa kanilang circle. Nagunit ang kanilang kontrol ay lumulubog, Mr. Morales. At kung susubukan mong makialam sa aking medical care o sa investigasyong ito, ikaw ay kakasuhan ng obstruction of justice. Ngumiti ng mapait si Detective Morales, sundin mo siya, Morales. Ang iyong son-in-law ay titignan sa 25 to life para sa attempted murder. Talaga bang gusto mong sumama sa kanya? Umurong si Morales ng walang isa pang salita, ngunit ang kanyang expression ay nangako na hindi pa ito tapos. Pagkatapos niyang umalis, manumanong nilok ni Dr. Foster ang pinto. Well, sabi niya habang bumabalik sa akin, mukhang kailangan nating maging extra vigilant tungkol sa iyong security. Ngunit huwag mag-alala. Nakaharap na ako sa makapangyarihang pamilya na sumusubok na patahimikin ang mga biktima noon. Hindi nila ako natatakot. Salamat bulong ko, labis na nabigla sa suportang mga estranghero na nakpakitang higit na pag-aalaga kaysa sa aking sariling pamilya kailanman. Huwag mo pa akong pasalamatan, sagot ni Dr. Foster. May mahaba tayong daan. Ngunit una ay pag-usapan natin ang iyong treatment options. Maluba ang spinal injury, ngunit may mga bagong therapies, experimental treatments. Habang siya ay nagsasalita tungkol sa mga posibilidad at pag-asa, napagtanto ko ang isang malalim na pagbabago. Sa loob ng 28 taon, ako ay nakakulong sa isang hawla na itinayo mula sa mga lihim ng pamilya at pinilit na katahimikan. Sinira ni Tristan ang aking gulugot. Ngunit hindi sinasadyang binuksan ang pinto sa aking kalayaan. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumalabas at walang hindi ang pera ng aking mamagulang, hindi ang makoneksyon ni Morales, hindi ang karahasan ni Tristan ang makakapigil dito. Kinabukasan ay nagdalang paradang ma-profesional sa aking hospital room, ngunit wala ng mas hindi inaasahan kaysa kay Janet Williams, ang senior social worker ng hospital. Isang babae sa kanyang elis na may mabait na magamata sa likot nega wire rimmed glasses. Siya ay nagdadala, ne ketahimik na. Autoridad, ne isang taong kumugol nega. Maga dekada sa pagtataguyod para sa mga mahihinang pasyente. Brielle, nandito ako bilang bahaging standard protocol para sa injury cases, simula niya habang umuupo sa visitor's chair. Ngunit sasabihin ko ng tapat, may ilang irregularities sa iyong case file na nakakuha ng aking atensyon. Anong uri ng irregularities? Tanong ko, bagaman ang aking tiyan ay nakakabuhol na sa takot. Well, una, mayroong kasalukuyang 4 na hiwalay na life insurance policies sa iyong panggalan. Lahat ay binili sa loob ng huling 8 buwan. Ang mga beneficiaries ay kawili-wili. Ang dugo ko ay naging yelo. Hindi ako bumili ng anumang life insurance policies. Lumubha ang ekspresyon ni Janet. Hinala ko na. Ang mga policies ay nakakahalaga ng 12 milyon at lahat ay nakalista ang iyong mga magulang at kapatid bilang beneficiaries. Ang mga pirma ay tumutugma sa iyo, ngunit hindi ako kailanman pumirma ng kahit ano. Tapos ko, Diyos ko, ang gambling debts ni Tristan. Nabanggit ni Emma na may utang siya sa ilang mapanganib na tao. Gambling debts. Gumawang note si Janet.
Gaano kalaki ang pinag-usapan natin? Si Emma, na nagpalipas ng gabi sa hindi komportableng hospital chair, ay nagsalita. Sa huling narinig ko, malapit sa 3 milyon. Siya ay nanghihiram na mula sa lalong sketchy na sources. Ilan ay konektado sa organized crime. Isang katok ang nagputol sa amin. Pumasok si Detective Morales kasama ang kanyang partner at isa pang lalaki na hindi ko kilala. Nakababatang, sharp-suited na may anyongang federal law enforcement. Miss Alcantara, ito si Special Agent David Kim mula sa Financial Crimes Division ng NBI, sabi ni Morales. Ang insurance policies na natuklasan ni Miss Williams ay nag-trigger ng ilang red flags sa kanilang sistema. Sumulong si Agent Kim. Nami-monitor namin ang ilang insurance fraud networks sa Pilipinas. Ang pangalan ng iyong kapatid ay lumabas sa koneksyon sa ilang questionable policy applications. Maari ba siya ay nag-gesture sa dokumentasyon ni Janet habang sinisiyasat niya ang mga papeles? Lalong lumubha ang kanyang ekspresyon. Ang mga policies na ito ay binili gamit ang sophisticated identity theft, ngunit ang higit na nakakabahala ay ang timing. Ang lahat ng 4 na policies ay may contestability periods na magtatapos sa susunod na buwan. Pagkatapos niyon, magbabayad sila anuman ang pangyayari. Ibig mong sabihin, hindi ko matapos ang pag-iisip. Ibig kong sabihin, ang iyong kapatid ay may humigit kumulang 6 na linggo upang siguraduhin na makakaroon kang fatal accident bago magtanong, kumpirmasyon ni Agent Kim. Ang tulak mula sa deck ay maring impulsive, ngunit ang plano na patayin ka ay tiyak na premeditated. Naglabas si Emma ng kanyang laptop. Ako rin ay nagtatrack ng ilang kakaibang bagay. Brielle, naalala mo ba na ang security system ng iyong apartment building ay misteryosong nag-offline 3 linggo na nakalipas? Sabing management company ay routine maintenance. Sagot ko ng mabagal. Well, ako ay nagdig. Ipinaharap ni Emma ang kanyang screen sa mga investigador. Ang maintenance ay ginawa ng isang kumpanya na hindi umiiral, ngunit ang van na ginamit nila. Ito ay nakarehistro kay Marco Chen, ang kaibigan ni Tristan. Sumulong si Detective Morales. Ang parehong Marco Chen na nag-delete ang security footage sa party, ang mismong iyon, kumpirmasyon ni Emma. At dito ito nagiging talagang kawili-wili. Kinuha ko ang keycard access logs ni Brielle mula sa kanyang building. May gumamit ng cloned card upang pumasok sa kanyang apartment ng 6 na beses sa nakaraang buwan. Palaging kapag siya ay nasa trabaho, ang aking balat ay nanlamig. Si Tristan ay nasa aking apartment. Bakit? Nagpalitan ng tingin si Agent Kim at Detective Morales. Miss Alcantara, ano ang iyong daily routine? Mga coffee shops, gym, regular na appointments? Pumupunta ako sa parahong yoga studio tuwing umaga alas 6. Humihinto sa Grounded Coffee sa State Street pagkatapos. Trabaho hanggang 6:07. Pagkatapos ay karaniwang uwi maliban kung may events para sa jewelry business. Predictable routine. Pulong ni Morales. Madaling ay plan ang isang aksidente. Nagsalita si Janet. May higit pa. Natagpuan ko ang medical power of attorney documents na nafile sa ospital nung nakarang linggo. Bago ang iyong pagkahulog, ipinagkakalob nito sa iyong mga magulang ang kumpletong kontrol sa iyong medical decisions kung ikaw ay incapacitated. Ngunit binawi ko ang kanilang power of attorney ilang taon na ang nakalipas. Protesta ko. Ang mga ito ay bagong dokumento na may bagong mga pirma. Mga forgery. Obviously, ngunit sophisticated. May naghahanda para sa iyong kawalan ng kakayahang mag-advokate para sa sarili mo. Ang mga piraso ay naklik na may nakakatakot na kalinawan. Ang insurance policies, ang surveillance, ang forged documents, ang lasing na mga banta ni Tristan tungkol sa permanent solution. Ito ay hindi lamang tungkol sa galit o mana. Ito ay isang kalkuladong murder plot. Nag-vibrate ang telepono ni Emma. Siya ay tumingin dito at namutla. Brielle, kailangan mong makita ito. Ipinakita niya sa akin ang isang text mula kay Lourdes, ang asawa ni Tristan. Sinisira nila ang ebidensya.
Si Tristan at Hector ay nagsusunog ng mga papeles sa fireplace. Nandito si Marco kasama ang industrial shredder. Please tulungan ninyo kaming makalabas. Si Detective Morales ay nasa kanyang telepono na. Kailangan ko ng mga unit sa Alcantara Residence kaagad. Probable cause para sa search warrant. Batay sa ebidensya ng destruction. Idinagdag ni Agent Kim, kailangan din namin ng forensic accountants kung sila ay nagsisira ng financial documents. Sandali, putol ko, ang jewelry business. Hindi alam ni Tristan na binago ko ang lahat ng passwords at security protocols nung nakaraang buwan pagkatapos mamatay si Lola. Kung siya ay nagpaplano nito, maring sinubukan niyang i-access ang mga account. Naglabas si Janet ng kanyang telepono. May contact ako sa corporate banking security. Hayaan ninyo akong tumawag. Habang sumabog ang kwarto sa coordinated activity, naramdaman ko ang kakaibang halo ng vindication at horror. Ang bawat paranoid precaution na ginawa ko sa loob ng mga taon, ang dokumentasyon, ang recordings, ang security measures, ay nabigyang katwiran ngunit ang saklaw ng pagtataksil ay nakakagulat. Miss Alcantara, sabi ni Agent King ng mahina, alam kong ginakakabigla ito. Ngunit ang iyong paghahanda ay maaring nagligtas sa iyong buhay at tiyak na maglalagay sa iyong kapatid sa kulungan sa mahabang panahon. Ano naman ang aking mga magulang? Tanong ko ng mahina. Sila ay nagsisira ng ebidensya. Alam nila tungkol sa insurance policies. Handang-handang may forged medical documents. Ang conspiracy to commit murder ay may parehong parusa sa attempted murder sa Pilipinas, sagot ni Morales. Kung mapapatunayan namin na alam nila at tinulungan ang plano ni Tristan, mas mahigpit na pinisil ni Emma ang aking kamay. Sa wakas ay haharap sila sa consequences. Bumalik si Janet mula sa kanyang tawag na mukhang gulat. Ang corporate security team ay nakakita ng maraming attempted breaches sa jewelry business account na nagsimula 4 na buwan na ang nakalipas. Lahat ay traceable sa IP addresses na naunay sa ari-arian ng iyong pamilya. Sinusubukan nilang alisan ang account. Ngunit hindi nila magawa, sabi ko nang may mapait na kasiyahan. Siguraduhin iyon ni Lola. Multi-factor authentication, biometric requirements, at third-party oversight. Alam niya na susubukan nila ang isang bagay pagkatapos niyang mamatay. Mukhang matalinong babay ang iyong lola, obserbasyon ni Agent Kim. Siya nga. Sang-ayon ko, ang mga luha ay sumasakit sa aking mga mata. Nakita niya sa kanilang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit iniwan niya ang lahat sa akin hindi dahil sa favoritism kundi para sa proteksyon. Isa pang katok sa pinto ang nagputol sa aking pagmumuni-muni. Isang batang opisyal ang pumasok na hinihingal sa urgency. Detectives, may sitwasyon tayo. Nakita ng security ang isang suspicious na individual sa parking garage. Tumutugma sa description ng isang taong nagtanong tungkol sa kwarto ni Miss Alcantara kanina. Ang kamay ni Morales ay lumipat sa kanyang sandata. Description, late 30s, athletic build, nagsuswat ng maintenance coveralls ngunit walang hospital ID. Lumapit ang security at tumakbo siya sa paa. Sinusuri na nila ang mga kamera ngayon. Hindi iyon si Marco, sabi ko ng mabagal. Siya ay mas maikli, mas toki, namutla ang muka ni Emma. Diyos ko, Priela. Naalala mo ba ang voicemail ni Tristan tungkol sa pagkakaroon ng professional solution kung hindi gumana ang family way? Si Agent Kim ay nagtatype na ng mabilis sa kanyang telepono. Nag-alert ako sa hospital security at local law enforcement. Miss Alcantara, inililipat ka namin sa secure wing kaagad. Habang inihahanda ng medical staff ang aking transfer, ang realidad ng aking sitwasyon ay luminaw. Ito ay hindi na lamang tungkol sa family dysfunction o inheritance disputes.
Ang desperation ni Tristan ay nagudyok sa kanya upang umupang isang tao upang tapusin ang kanyang sinimulan. Detective Morales, sabi ko habang inikot ang aking kamapatungo sa pinto. Nang arestuhin mo si Tristan 6 na taon na ang nakalipas, nagbanta ba siya sa iyo? Naninigas ang panga ni Morales. Sabi niya na ibabaon siya ng kanyang pamilya. Napagsisisihan ko ang paharap sa mga alkantara. Ngunit hindi ka sumuko. Hindi, ma'am. At hindi ko rin gagawin sa pagkakataong ito. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang iyong kapatid ay akala niya ay may tutulak ka mula sa deck na iyon at lalakat ng malinis. Sa halip, binuksan niya ang pinto upang ilantad ang bawat krimen na ginawa ng iyong pamilya. Insurance fraud, attempted murder, conspiracy, identity theft, forgery. Patuloy na lumalaki ang listahan. Habang ako ay inililipat sa mga surat corridors ng ospital, napapalibutan ng armed security at federal agents, naisip ko ang twisted irony. Sinubukan ni Tristan na alisin ako bilang problema. Sa halip, ginawa niya akong kanyang pinakamasamang bangungot. Isang biktima na may ebidensya, proteksyon, at walang natitira upang mawala. Ang mga ngaso ay naging ang hinahabol, at ako ay tapos na sa pagiging biktima. Ang secure wing ng Quezon City General ay parang ibang mundo. Mas tahimik na may restricted access at guards na nakapos sa bawat pasukan. Ako ay nandito ng 3 araw nang lumitaw. Ang aking estranged na tita Patricia sa aking pinto. Ang kanyang presensya ay kasing hindi inaasahan ng niebe sa Hulyo. Si Patricia Alcantara Mitchell ay nakputol ng ugnayan sa aming pamilya 15 taon na ang nakalipas. Lumipat sa probinsya ng walang paliwanag. Ngayon sa kanyang late 50, siya ay mukhang mas matanda. Pinagot nenga lihim na malalaman ko. Brielle, sabi niya ng mahina, habang pumasok sa aking kwarto ng may hesitant na mga hakbang. Dumating ako sa lalong madaling panahon ng marinig ko. Dapat ay dumating ako ng mas maaga. Dapat ay binabalaan kita. Tita Patricia, sinubukan kong umupo ng mas tuwid. Hindi ko naiintindihan. Bakit ka nandito? Siya ay humilang visitor's chair ng malapit. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binubuksan ang leather portfolio. Dahil oras na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa kung bakit iniwan ni Lola ang lahat sa iyo at kung bakit si Tristan ay hindi kailanman ay pinapayagang kontrolin ang asset ng pamilya. Ano ang pinag-uusapan mo? Kinuha ni Patricia ang isang faded newspaper clipping mula 1999. Ang headline ay, Local Boy, 8, Drowns at Country Club Pool. Ang dugo ko ay nanlamig nang makilala ko ang larawan. Ang aking pinsan na si Danny ang pamangkin ni Patricia mula sa kanyang late husband side. Hindi lang nalunot si Danny, sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay walang buhay. Pinatay siya ni Tristan. Umikot ang kwarto. Impossible iyon. 11 taong gulang lamang si Tristan noon. Matanda na upang hawakan ang isang mas maliit na bata sa ilalim ng tubig. Ipinagpatuloy ni Patricia ng mapait. Si Danny ay nanalo sa Junior Swim Championship ng araw na iyon. Tinalo niya si Tristan sa harap ng lahat. Hindi kayang tanggapin ng iyong kapatid. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinag-aralan ko ang artikulo. Ngunit sabing pahayagan ay aksidente na tumama ang ulo ni Danny. Dahil binayaran nega iyong magulang ang 3 saksi at ang medical examiner, naglabas si Patricia ne higit pang mga dokumento, bank statements, sworn affidavits na nakatago sa loop, nega mga dekada. Si Hector ay nag-withdraw ng 1,000 sa cash 1 araw pagkatapos mamatay si Danny. Ang mga saksi, mga teenage lifeguards, biglang may college funds. Ang medical examiner ay nagretiro ng maga sa probinsya. Pumasok ng tahimik si Detective Morales na nakatayo sa labas bilang guardia. Ma'am, hindi ko sinasadyang marinig. Ang mga dokumentong ito ay sa inyo, sabi ni Patricia habang iniabot ang portfolio sa kanya.
May mga kopya ako sa safety deposit box sa loob ng 25 taon na naghihintay sa tamang sandali. Nang marinig ko kung ano ang ginawa ni Tristan kay Brielle, alam ko na oras na. Bakit hindi ka lumabas noon? Tanong ko, ang galit ay nahahalo sa shock. Ang mga mata ni Patricia ay punong luha. Dahil si Lola Rosa, ang iyong lola, ay nakiusap sa akin na huwag. Alam niya ang katotohanan ngunit naniniwala siyang makokontrol niya si Tristan. Pigilan siyang saktan ang iba pa. Nangako siyang poprotektahan ka at anumang iba pang potensyal na biktima. Bilang kapalit ng aking katahimikan, siya ay nag-set up ng trust funds para sa mga kapatid ni Danny at pinondohan ang aking paglipat sa probinsya. Alam ni Lola, lalong lumihis ang aking mundo. Nakita niya ang lahat mula sa kanyang bedroom window, ang pool house. Si Tristan na hinahawakan, si Danny sa ilalim. Siya ay masyadong malayo upang makialam. Nang makababa siya, huli na. Pinunasan ni Patricia ang kanyang mamata. Si Lola ay gumugol ng natitirang buhay niya sa pagtatangka na pigilan ang halimaw na kanyang tinulungan na likhain sa pamamagitan ng katahimikan. Si Morales ay nagpo-photograph ng bawat dokumento. Miss Mitchell, buhay pa ba ang alinman sa mga saksi? 2 sa 3 lifeguards, nakikipag-ugnayan pa rin ako, handang mag-testify ngayon na lumipas na ang statute of limitations sa perjury. Tinitigan ako ni Patricia ng seryoso. Binago ni Lola ang kanyang testamento 6 na buwan bago siya namatay. Natuklasan niya ang isang bagay na nakumbinsi sa kanya na si Tristan ay dapat putulin ng lubusan. Ano ang natuklasan niya? Kinuha ni Patricia ang huling dokumento. Isang private investigator's report na may petsa 2 taon na ang nakalipas. Si Tristan ay nagre-research ng untraceable poisons, dumalo sa estate planning seminars tungkol sa inheritance law. Si Lola ay nag-empleyo ang isang tao upang sundan siya pagkatapos niyang mapansin na kakaiba ang lasa ng kanyang taa. Natakpuan ng investigator ang ebidensya na si Tristan ay dahan-dahang nilalason siya. Napahinga ako, ngunit namatay si Lola sa heart failure. Sanhi ng chronic digitalis poisoning, kumpirmasyon ni Patricia. Halos impossible patunayan ng walang exhumation. Ang gunit na dokumento ng investigator ang pagbili ni Tristan ng foxglove plants at pagre-research ng extraction methods. Sa wakas ay nagsalita si Emma. Pinatay niya ang kanyang sariling lola. Alam ni Lola na siya ay namamatay, sabi ni Patricia. Iyon ang dahilan kung bakit mabilis siyang nagbago ang testamento. Hindi niya mapapatunayan ang poisoning, ngunit mapoprotektahan niya ang kayamanan ng pamilya mula sa pagkahulog sa kamay ng isang mamamatay tao. Lahat ay napunta sa iyo, Brielle, dahil ikaw ang tanging isa na pinakakatiwalaan niyang gawin ang tama. Isang katok ang nagputol sa aming nakakagulat na usapan. Pumasok si Agent Kim kasama si Janet Williams at isang babae na hindi ko kilala. Profesional na suit, anyo ng isang taong sanay sa courtroom battles. Miss Alcantara, ako si Assistant District Attorney Michelle Cruz. Ako ang itinalaga upang i-prosecute ang iyong kaso. Ang impormasyon ni Miss Mitchell ay binago na ito mula sa attempted murder tungo sa potensyal na serial killer investigation. Serial killer? Ang masalitang iyon ay parang dayuhan na inilapat sa aking kapatid. Ang kamatayan ni Danny Watson, ang suspicious passing ni Lola, ang attempt sa iyong buhay, iyon ay isang pattern na sumasaklo sa yirmi-dirt na taon. Ipinaliwanag ni Ada Cruz. Kailangan nating ay exhume ang katawan ni Lola. Muling suriin ang kaso ni Danny. May iba pa, sabi ko ng mahina, naalala. Si Tristan ay may college roommate na namatay sa car accident. Nabigo ang preno sa isang malinaw na araw.
at isang business rival ni tatay na nagkaroon ng fatal allergic reaction sa isang dinner party na dinaluhan ni Tristan. Nakpalitan ng matalas na tingin si Morales at Kim. Kailangan namin ng magpangalan, petsa, anumang detalye na maaari mong matandaan. Habang ibinibigay ko ang impormasyon na maaari ko, si Patricia ay nagbunyaga kan higit pang maalihim na pamilya. Ang embezzlement ni Hector mula sa jewelry company halos 15 taon upang pondohan ang lifestyle ni Tristan at bayaran ang kanyang nga biktima. Ang kaalaman ni Diana sa lahat. Ang kanyang pagpili na paganahin kaysa protektahan. Shell companies, offshore accounts, isang web ng financial crimes. Idinokumento niya ang lahat, sabi ni Patricia, habang naglalabas ng huling envelope. Si Lola ay gumugol ng kanyang huling mga taon sa pagtitipon ng ebidensya. Bank records, recorded conversations, photographs. Alam niya na sa kalaunan ay may mangangailangan ng patunay upang ibagsak sila. Lahat ay nasa safety deposit box. Narito ang susi at authorization para kay Brielle na i-access ito. Bakit hindi na lang siya pumunta sa pulis? Tanong ko, labis na nabigla, dahil umasa pa rin siyang magbabago si Tristan o kahit na ang pagpigil sa kanya ay sapat na. Ngunit pangunahin, malalim na buntong hininga ni Patricia. Pinoprotektahan niya ang reputasyon ng pamilya. Old money, old habits, pinili niya ang pagpapanatili kaysa hustisya hanggang huli na. Ngunit pinili niya ang hustisya sa wakas, obserbasyon ni Morales. Sa pamamagitan na pagiwan ng lahat kay Brielle, siguraduhin niyang sa kalaunan ay lalabas ang katotohanan. Tumayo si Ada Cruz. Miss Alcantara, sa iyong paintulot, gusto naming palawakin ng malaki ang investigasyong ito. Ang iyong kapatid ay kakasuhan ng attempted murder. Ngunit ngayon ay tinitingnan namin ang maraming homicides, conspiracy, fraud, at racketeering. Ang iyong mga magulang ay haharap sa seryosong mga kaso bilang accomplices. Gawin niyo, sabi ko ng walang pag-aalinlangan. Lahat, ilantat ang lahat. Pagkatapos umalis ang mga autoridad, nanatili si Patricia. Umupo kami sa katahimikan sandali. Pasensya na, bulong niya. Sa pananatiling tahimik, sa pagpapahintulot sa iyo na lumaki sa bahayang mahorror. Si Lola at ako ay akala namin ay pinoprotektahan ka namin sa pamamagitan ng pag-manage kay Tristan, ngunit pinagana lamang namin siya na lumala. Nandito ka na ngayon, sabi ko, habang inaabot ang kanyang kamay. Iyon ang mahalaga. May isa pang bagay. Naglabas si Patricia ngang isang liham sa sulat kamay ni Lola. Iniwan niya ito para sa iyo. Bubuksan lamang kung may mangyari sa iyo sa kamay ni Tristan. Nang nanginginig namga daliri, binuksan ko ang envelope. Mahal kong Brielle, kung binabasa mo ito, kung gayon ang aking pinakamalaking takot ay naging totoo at nabigo akong protektahan ka. Mangyaring patawarin ang isang duwag na matandang babae na pinili ang reputasyon ng pamilya kaysa sa mainosenteng buhay. Si Tristan ay kung ano ang nangyayari kapag ang kasamaan ay hindi napigilan, kapag ang pera ay nagpatahimik sa hustisya, kapag ang mga magulang ay tumangging makita ang halimaw na kanilang niliha. Dala ko ang bigat ng bawat taong nasaktan niya dahil tinulungan ko na itago ang kanyang makrimen. Gamitin ang lahat ng iniwan ko sa iyo, hindi lamang ang pera, kundi ang ebidensya, ang makoneksyon, ang kapangyarihan upang tapusin ito. Kung saan ako ay mahina, maging malakas. Kung saan ako ay tahimik, magsalitang katotohanan. Ikaw ay laging ang pinakamahusay sa amin, ang tanging purong kaluluwa sa isang puno na nalason. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ay napunta sa iyo. Hindi bilang pasanin,
kundi bilang sandata. Labanan, aking mahal na anak, manalo, lahat ng pagmamahal ko, Lola Rosa. Ang mga luha ay umaagos sa aking muka habang maingat kong itinupi ang liham. Hindi lang ako itinulak ni Tristan mula sa deck. Siya ay naktula ng masyadong malakas laban sa isang kuta na ebidensya na itinayo ni Lola sa loob ng mga taon. Bawat krimen, bawat suhol, bawat kamatayan. Lahat ay naidokumento at naghihintay sa isang taong matapang upang gamitin ito. Iniligtas niya ako, bulong ko, kahit mula sa kabilang buhay. Iniligtas niya ako. Hindi, mahinang pagwawasto ni Patricia. Binigyan ka niya ng gatul. Inililigtas mo ang iyong sarili at sa paggawa nito, makakakuha ka ng hustisya para kay Danny, para kay Lola, para sa lahat ng biktima ni Tristan. Habang sumasapit ang araw sa Quezon City, naramdaman ko ng buo ang bigat ng aking mana. Hindi lamang ang pera o ang negosyo, kundi ang responsibilidad na tapusin ang cycle ng karahasan. Akala ni Tristan na pinatahimik niya ako ng tuluyan nang itulak niya ako mula sa deck. Sa halip, ginising niya ang isang hukbong multo at lahat sila ay nagtetestify para sa prosecution. Si Ate, Melissa Cruz ay nagutos na atensyon sa sandaling pumasok siya sa aking hospital room 5 araw pagkatapos. Miss Alcantara, sabi niya, ang kanyang handshake ay matatag. Sinuri ko ang iyong kaso. Ang iyong kapatid ay gumawang kritikal na pagkakamali ng itulak ka mula sa deck na iyon. Binigyan niya tayong opening na kailangan upang ilantad ang mga dekadang criminal enterprise. Kukunin mo ba ang kaso? Tanong ko. Mayroon na. Inihain ong civil sui na yung umaga. Attempted murder, assault, intentional infliction of emotional distress, conspiracy, fraud. Ang iyong mga magulang ay nakalista bilang co-defendants. Hinahanap namin ang lahat bawat asset na kanilang itinago, bawat piso na kanilang ninakaw. Ngunit higit sa lahat, hinahanap namin ang hustisya. Isang mahinang katok ang nagputol sa amin. Si Lourdes ay nakatayo sa pintuan. Ang asawa ni Tristan, na mukhang tumanda ng isang dekada. Sa likuran niya, ang kanilang maanak na sina Mateo at Sofia ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ng kanilang ina. Pasensya na sa pag-abala. Brielle, maari ba tayong mag-usap? Please. Bumaksak ang komposyur ni Lourdes. Kailangan kong tumulong. Si Tristan, ang ginawa niya sa iyo, ginagawa rin niya sa amin. Hindi ko mapahintulutan ang aking mga anak na lumaki na iniisip na normal ito. Mrs. Alcantara, sabi ni Melissa, sinasabi mo ba na gusto mong mag-testify? Sinasabi ko na may recordings ako. 3 taon na. Si Tristan ay nag-usap tungkol sa kanyang plano, kanyang nakarang krimen, kung ano ang kanyang balak gawin kay Brielle. Nagre-record ka sa kanya sa loob ng 3 taon. Mula ng unang beses niyang saktan si Mateo, nabasag ang boses ni Lourdes. Ang aking anak ay 5 taong gulang lamang. Si Tristan ay sinampal siya dahil natapon ang juice. Nang gabing iyon ay nagsimula akong magdokumento ng lahat. Agad na nag-take charge si Melissa. Lourdes, kailangan nating ilagay ka at ang mga anak sa protective custody kagad. Kung malalaman ni Tristan na nakikipagtulungan ka, alam na niya na may mali. Kinuha ko ang mga bata at umalis 3 gabi na ang nakalipas. Nandito kami sa women's shelter sa ilalim ng assumed names. Ipinindot ni Lourdes ang play sa isang recording na may label na birthday planning. Ang boses ni Tristan ay puno ng kwarto, nakakakilabot na kaswal. Kapag nakaroon na si Brielle ng kanyang aksidente, lahat ay mahuhulog sa lugar. Magbabayad ang insurance, ang kumpanya ay maglilipat sa kontrol ng pamilya, at ang shelter na patuloy na binabantaan ni Lourdes na tatakbuhan. Mawawalan sila ang kanilang pinakamalaking donor kapag inilipat ko ang foundation funds. 2 ibon, 1 tulak. Ipinagpatuloy ng recording si Tristan na nagdedetalye kung saan tatamaan, kailan kumilos,
kung paano siguraduhin ang maximum damage habang pinapanatili ang plausibility. May dos-dos ng higit pa, sabi ni Lourdes ng mahina, kabilang ang isa kung saan inamin niya ang pagpatay sa iyong pinsan na si Danny. Sumulong ang batang si Mateo. Tita Brielle, sinabi sa akin ni Daddy na ibigay ko ito sa iyo sa party ngunit ayaw ko. Masama ang pakiramdam ng aking tiyan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. Sa loob ay isang sympathy card ang uri na ipinapadala para sa kamatayan sa pamilya. Walang laman sa loob, ngunit malinaw ang implikasyon. Si Tristan ay masyadong confident na inihanda niya ang condolence cards ng maaga. Dumating si Detective Morales na may balita. Inaresto namin si Marco Chen. Nahuli siyang sinusubukang tumakas patungong probinsya. Siya ay nag-flip na kay Tristan. Nangako sa kanya si Tristan ng alien 22 milyon upang tulungan na i-orkestrate ang iyong kamatayan at sirain ang ebidensya epali 22 milyon na wala siya. Nagbibigay si Marco ng full cooperation. Text messages, recorded conversations, at mga detalye tungkol sa mga nakaraang krimen ni Tristan. Si Judge Elizabeth Torres, ang senior family court judge, ay lumitaw din. Gumugol ako ng 30 taon sa panunod sa pamilyang Alcantara na manipulahin ang legal system. Wala na, siya ay naglabas ng makapal na folder. Sa bawat pagkakataon na lumitaw ang iyong magulang sa aking korte. Idinokumento ko ang aking maalalahanin. Ito ay nag-establish ng malinaw na pattern ng obstruction of justice sa loob ng mga dekada. Gayun din, si Lola ay pumunta sa akin 6 na buwan bago siya namatay. Gusto niyang mag-file ng kaso laban kay Tristan para sa attempted poisoning ngunit wala siyang sapat na patunay. Pinayuhan ko siyang baguhin ang kanyang testamento. Handang mag-testify ako. Nag-treckle ang radio ni Detective Morales. Ngumiti siya ng mapait. Ang unit ay arestuhin si Hector Alcantara sa kanyang opisina. Sinusubukan niyang i-wire transfer ang 18 milyon sa offshore account. Nahuli siya ng team ni Agent Kim ng red-handed. Ang tide ay lumiliko ng may lakas ng tsunami. Brielle, sabi ni Melissa, brutal ang trial na ito. Gagamitin ng iyong pamilya ang lahat ng kanilang resource upang sirain ka. Handa ka ba? Sinira na nila ang aking katawan, sabi ko ng matatag. Hindi nila makukuha ang katotohanan din. Sumabog ang kwento sa isang Martes umaga. Si Catherine Price, investigative journalist, ay nagbigay ng live report sa labas ng ospital. Ang interview na ibinigay ko kay Catherine ay na-air ng gabing iyon. Sinasaktan niya ako mula ng 6 ako, sinabi ko sa mundo. Alam ng aking mamagulang. Tinakpan nila siya nang patayin niya ang ating pinsan. Tinulungan nila siyang itago ang ebidensya ng lasonin niya si Lola. Ako ang susunod dapat. Ang tugon ay agaran. Justice for Brielle ay nektren ng pampensa. Nagsimulang lumabas ang iba pang maabiktima. Si Jennifer Wall, isang dating empleyado na inatake ni Tristan 10 taon na ang nakalipas. Si Robert Henley ng kapatid ay dating business partner ni Tristan hanggang sa isang suspicious boating accident. Si Dr. Patricia Winters, ang dating pamilya na doktor, ay nag-break ng kanyang katahimikan tungkol sa mga taon ng pagtrato sa suspicious injuries. Inalis si Hector sa corporate boards. Ang mga country clubs ay nag-revoke ng memberships. Si Tristan na naghihintay ng trial ay nagbigay ng jailhouse interview na bumalik ng malaki. Si Danny ay mahina. Natural selection talaga, sabi niya tungkol sa kanyang 8 taong gulang na pinsan. Inamin niya, tumawa si Melissa. Ang kanyang abogado ay umatras kinabukasan. Inihayag ko na ang lahat ng profits mula sa jewelry business ay pupunta sa foundation para sa domestic violence survivors at spinal cord research. Ang physical therapy sa Quezon City General ay parang pag-akyat sa Mount Everest. Si Marcus Thompson, ang aking therapist, ay nagtulak ng malakas. Si Dr. Kenji Yamamoto,
director ng spinal unit, ay nagalok sa akin ng spot sa experimental program. Gene therapy at neural bridging. Gagawin ko ito. Sabi ko. Kinuha ni Tristan ang aking mga binti. Gusto ko silang ibalik. Dumating ang private investigator na si Monica Shaw na may higit pang patunay. Ang hairdresser ay napansin si Tristan na naglalagay ng isang bagay sa tsaan ni Lola. Si Tristan ay ngayon ay konektado sa 12 suspicious deaths. Sa umaga nga aking surgery, dinala ni Lourdes ang mga bata. Tinanong ni Mateo, kapag nakalakat ka na muli, ituturo mo ba sa akin kung paano lumangoy? Si Daddy ay hindi kailanman. Deal iyon, pangako ko. Ang legal team ay nahanda para sa trial. Ang depositions ni Hector at Diana ay nakakagulat. Si Hector ay tumanggi sa lahat ngunit ang bank records ay nagpatunay ng kanyang complicity. Sa wakas ay nabasag si Diana. Nilikha namin ang isang halimaw. Ang kulungan ay mas mababa kaysa sa nararapat sa akin. Ang dating cellmate ni Tristan ay nakipag-ugnayan pa sa autoridad. Nagmayabang siya tungkol sa mga pinatay na parang noches sa sinturon. Ang trial sa Quezon City Regional Trial Court ay isang media circus. Nag-testify ako mula sa aking wheelchair. Tinitigan si Tristan sa mata. Ang aking kapatid na si Tristan Alcantara ay itinulak ako. Ngumingiti siya. Ang ma-video ni Stephanie ay nagpakita kay Tristan sa 19 na naglalarawan ng pagkalunod ni Denny. Inalis si Tristan sa korte dahil sa kanyang mga outbursts. Sa isang nakakagulat na self-destruction, si Tristan ay tumayo sa witness stand at umamin. Siyempre itinulak ko siya. Kinuha niya ang sa akin. Ang jury ay nag-deliberate ng wala pang 3 oras. Guilty sa lahat ng 47 charges. Attempted murder, murder ni Daniel Watson, murder ni Lola Rosa. Si Tristan ay nanood ng walang imik sa gulat. Hindi pa ito tapos. Ako si Tristan Alcantara. Hindi, sabi ko ng malinaw. Ikaw ay inmate number 4,700,381. Sa sentencing, tumayo ako sa podium ng walang tulong. Kinuha mo ang aking gulugot. Ngunit binigyan mo akong backbone. Ninakaw mo ang aking mabinti, ngunit tinuruan mo ako na tumayo. Ang hatol ni Judge Chen ay final, 3 life sentences plus 280 taon. Mamamatay ka sa kulungan, Mr. Alcantara. Si Hector ay nakatanggap ngang 25 taon. Si Diana ay nakatanggap ngang 10. Inilunsad ang Bridget Alcantara Foundation na sumusuporta sa mga survivor ng privileged predators. 8 buwan pagkatapos ng pagkahulog, ako ay nakapaglakad ng unang beses ng walang tulong. Sumali ako sa research team ni Dr. Yamamoto upang tulungan ang iba. Nakahanap ako ng pag-ibig kay Daniel Martinez, isang doktor sa team. Nagpakasal kami sa Hopkins Chapel. Sa aking wedding day, binigyan ako ni Tita Patricia ng huling regalo mula kay Lola. Isang journal na may higit pang ebidensya at isang liham. Ikaw ang aking redemption. Kahit na ikaw ang aking destroyer. Natakpuan si Tristan na patay sa kanyang cell ng umagang iyon suicide. Wala akong naramdaman kundi isang wakas. Pinili namin ang buhay. Si Mateo, ngayon ay 15, ay hiniling sa akin na sumayaw. Gusto kong maging prosecutor. Sabi niya, gusto kong maging katulad mo. Maging mas mabuti kaysa sa akin. Sagot ko. Ngayon, ang Rose Alcantara Center for Survivor Advocacy ay nakatayo kung saan dating ang mansyon. Ang kapangyarihan ay hindi pera o impluensya. Ang tunay na kapangyarihan ay ang pag-survive, pagsasalita ang katotohanan, at pag-angat sa iba. Ako si Brielle Alcantara, nakaligtas ako, umunlad ako, at ang aking kwento ay nagsisimula pa lamang. Tandaan, maaari nila tayong itulak pababa, ngunit tayo ang magpapasya kung mananatili tayong nakahiga. Sama-sama tayo ay bumabangon,
Tapos na ang kwento. Ang haba at lahat ng detalye ay katumbas ng orihinal na may buong paksasalin sa Filipino at adaptasyon sa konteksto ng Pilipinas.